ay magaganap. Purihin po ang alahayang. Ito po ang kanyang mensahe. No, tanggapin natin lahat ang kanyang biyaya. Tanggapin natin lahat ang kanyang kapatawaran. No, sama-sama po tayong pangiling at i-observe ang Day of Atonement. Dahil yan po ay kanyang utos. Maraming salamat po. Yada, alalwaya, alahayag. Alalwaya. Prayer mo na rin, Rosin Rick. Sa atin po, closing prayer, tayo po mga kapatid ay higit po natin ang ating mga mata at isip po ng ating abay, ating pong damhin. Mula sa iyong lukan na aming abayahawa, ngayon pong araw na Sabat, narito po ang inyong mga anak. Kami po, Ama, ay nagpapasakit sa iyo. Kayo po, Ama, ay nagpapasalamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng guide, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng utos, sa patuloy mong pagtanggap sa amin bilang inyong mga anak. Duwalating ka ba, magpakailanman. Purihin ang iyong banal na pangalan. Maganap ang iyong mga salita. Papaano sa langit, Ama, pwede po dito sa lupa. Narito po ang iyong bayan, narito ang mga Ophirian. Narito po kami, Ama, at sinasamba ka namin sa Espiritu at Kanutuhan. Maganap ang iyong kalooban sa bawat isa sa akin. Dungawin mo kami, Aba. Ibuhos mo ang iyong basbas, ang pantay-pantay sa bawat isa sa amin. Matuto po ang bawat isang sumunod sa iyong mga alituntunin. At matuto po kaming hanapin ang iyong mukha sa titwina. Matuto po kami sumunod sa iyong Diyos. Aba, ilapit mo kami. I-guide mo kami. At tanggapin mo po ang aming pagkasundo. Maganap po namin ang iyong kalooban. At ito po ay aming hinihiling. Aming inaasahang tatanggapin. Sapagkat amin po itong hinihiling at itinadalangin sa pangalan ng aming Messiah. Aming hinahawa siya. Yada. Yada, alalwaya, alahayag. Yada. Yada. Ada. Paluwasan nga imong isaan. Ngangkon ko, pinaagi lang ni abayahawa. Bisan ka makayon akong padulngan, di ko mahadlong. Tungkod kay way bisan unsay makapahimulang sa imong goma. Salamat, Kuya Hawa, sa dako mo ugma. Wagodang ang maluwas. Salamat, Yahweh. Siyang dalan kamaturan ang kinabuhi. Kami ako nagasalig sa way katapusan. Huwag na'y laing pang-alagaran kuning kalibutan. Gawa sa imong ngalan, kamaoy kisimba sa imong katawan. Salamat, O Yahweh, sa dako mo gugma. Wagodang
Salamat, Kuya Hawang, sa dako mo gugmaan. Wag mo lang ang maluwas. Salamat, Yahweh. Salamat, Yahweh. Salamat, Halalwaya alahayam. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa ating Brother Semri, sa Priest Semri, sa mensahe ng Abay Hawa ngayong araw ng Sabat. Happy Sabat sa lahat. Salamat din sa nagbigay ng papuring awit ang grupo ng General Santos City, chapter ng General Santos City sa Mindanao. Salamat sa inyo mga kapatid. Talagang nagustuhan ni Brother Oitzi yung inyong awitin. Lumabas yung, I think parang 4 na boses yata. Ang isang choir o ang isang worship team talagang dapat ganyan. And alam natin darating yung araw na mabubuo din natin ang ating herald. Ayan. So, bawat chapter ay nagkaroon ng ng kanya-kanyang herald, pero pangkabuuan ay magkakaroon po tayo diyan katulad ng sinabi ni Brother Oitzi. Bubuuin natin yan soon. So, kailangan wag tayong mainip, darating din po yan. At gusto ko ding banggitin, I don't know kung nandito na ba si Bro Oitzi. Kung wala pa, ay alam ko darating papasok siya. But anyway, gusto ko rin din pong ipaabot yung pasasalamat sa lahat na nag-celebrate ng ating second year Foundation Day. Sabay po ng celebration kahapon ang Cebu with Brother and Priest Rowie, at saka dito sa amin naman hapon kami sa Cavite chapter. So nandun po ang NCR chapter, andun ang yung 5 chapter ng NCR ay nandun, ang Rizal, Bataan, Quezon, may representative din ang Bulacan, ang Zambales, ang Laguna lang, at saka ang Batangas ang wala. But anyway, isa pong matagumpay ang gawain at talaga namang for the first time nakapag-offering tayo sa ABA at meron tayong nagawang burnt offering altar na kinonsecrate natin kahapon. And the very first time, kahapon din po natin na itaas ang ating banner, ang flag ng Operian Heritage Conservatory. So kahapon po yon. Medyo hindi nga lang po natin na-live kasi na late po kami dahil sa traffic. So hindi kami nahintay ng Cavite na nabigyan man lang sana tayo ng pero it's okay. Hindi ko po kayo nakapag-start sila ng wala pa po kami, so na-erase po yung flag ng hindi kami hindi natin na-live. Supposedly sa hapon po dapat yon ay nagawa po nila ng umaga. But it's okay. Ang mahalaga po doon ay nakuna naman siguro ng video yung ginawa nila. So po natin, compile po natin yan para maipadala sa mga admins at malagyan ng magandang presentation, because that is our history. Kaya nga ang pausapan namin ni Brother Oitzi, sa hapon dapat gawin yun at ila-live. Kaya lamang ay nauna nilang ginawa. So, okay lang. Siguro naman there's nothing wrong with that. But anyway,
we're so thankful na andun ang lahat, nag-participate at talagang overwhelming ang kasayahan, ang celebration natin. We celebrate the Independence Day, we celebrate the Second Year Foundation Day, and we celebrate the New Moon in just one day. So talagang nakaka-bless ang Abayahawa. Kagaya ng sinasabi, kagaya ng katanungan ng iba, merong isa pong kapatid na nagtanong sa akin, Priest Paul, ito bang mga kautusan ng Abayahawa sa Old Testament ay gagawin ba dito sa Operian? Ito po yung sagot. Lahat kung ano po ang kautusan na sinabi kay Moses ng ating Abayahawa, lahat po yan ay gagawin po dito sa Operian Heritage Conservatory. At ginagawa na po natin. Kaya nga po itong itinuro ngayon ni Brother Simri, Brother Simri, itong tungkol sa Day of Atonement, ang pakikipagsundo, pakikipagtipan muli, ay gagawin po natin yan soon. At nakakatuwa po kasi ngayong umaga, kachat ko po yung ating isang kapatid na nasa posisyon at sabi ko, bro, tulungan mo ako na makiusap kay Yormi sa Manila City Hall. Papayagan tayo na gawin natin sa Quirino Grandstand itong Day of Atonement kasi ito po ay sama-sama nating pananalangin, sama-samang pananalangin ng buong Operian Heritage Conservatory, sama-samang pananalangin ng buong bayan ng Oper at ng ating bayan ngayon, ang Pilipinas, of course. So, ito po yung sinasabi sa 2 Chronicles 7:14 na if my people will humble themselves and call by my name, I will hear in heaven and will heal their land. Mangyayari po ito sa Day of Atonement. Kaya yan ang next na pag-uusapan, next na ipaplano. We have 4 months. Ang Day of Atonement po natin ay papatak ng October 10. Ang ating Feast of Trumpets ay papatak ng October 1 yata, if I'm not mistaken. Brother Yancel, tama ba yung aking yun nakalagay natin sa plotting? Kasi ang sabi dito, September ba? Okay. Okay. Tingnan natin sa plotting. Pero according sa doon sa binasa kanina ni Brother Semri, sa ikapitong buwan, sa ikasampung araw, doon gaganapin ang Day of Atonement. So yun, titingnan natin sa plotting natin kung anong petsa pumapatak yun. And then we have how many months na lang na preparation kasi kailangan po, yan po ang unang-unang pinag-usapan namin ni Brother O.H.C. nung ako po ay natalaga bilang priest. Sabi niya, Brother Paul, gumawa ka ng program na para ihanda ang lahat sa Day of Atonement kasi yan talaga ang kulang sa ating bayan. Yung sama-samang pagluhod, sama-samang paghingi ng tawad, sama-samang pagdadalamhati sa kasalanang ginawa ng ating mga ninuno. Yan ang dapat natin gawin ngayong taon. Praise Abayahawa kasi nandito na ang priesthood at magagawa na natin yan. So we have 3 to 4 months planning. And nandito po ang ating kapatid, nakikinig siya. Malaki ang matutulong mo, bro. Alam ko nandiyan ka, nakikinig ka. Malaki ang maitutulong mo para maisakatuparan ito. Kung hindi man tayo payagan sa Quirino Grandstand, hanap tayo ng somewhere within the Metro Manila na malaking area na kung saan may invite natin ang buong Operian upang sama-sama nating ialay kasi mag-aalay tayo dito ng baka. Turong baka ang iaalay po natin dito at may kasama pang 7 rams o 7 pitong kambing man yan, kasama po yan na iaalay natin. Kung ano ang sinasabi sa kasulatan, yun po ang ating susundin. And that time, kaya mahaba-haba ang pagpaplano natin gagawin kasi ang mga priest po, kaming mga priest, magsusuot po kami ng damit na sako. Bilang pagpapakumbaba sa harapan ng Abayahawa
Pangungunahan po ng priesthood ang pagsusuot ng damit na sako at maglalagay ng abo sa ulo. Sa loob ng, I don't know kung gagawin natin yan ng 3 days, 3 araw. I don't know kung tatanungin natin si Brother Oitzi kasi nung una kasi yun ang aming tingnan natin kung ano ang mapagkakasunduan. Pero yan ang preparation na gagawin natin. Kasi sa loob ng panahon na yan, wala tayong gagawin hindi humingi ng tawad, umiyak sa Abayahawa para tayo ay kahabagan. Para ibalik sa orihinal na pagkakalika, orihinal na kautusan, orihinal na pagsamba. Itong pagsambang orihinal na tinanggal sa atin, ninakaw sa atin ng mga Gentiles. Ibabalik ng Abayahawa dito sa Hebrew-Shemite. Shemite, tayo yun. Tayo ang lahi ni Shem, galing kay Noah, down kay Arphaxad, kay Heber, kaya Hebrew. Shemite, Hebrew. Pwede ring Hebrew-Shemite. Wala naman sigurong doon. Kailangang maibalik ang tunay na pagsamba na inutos ng Abayahawa kay Moses. Yan po ang nawala ng napakahabang panahon na ninakaw sa atin. Praise Abayahawa. Babalik po yan at gagawin po natin yan. That's why talagang kailangang paghandaan natin ito. Hindi lamang ang mga priest ang magsusuot ng sako, lahat po ng aattend dyan sa araw na yan. At buong operyan, kung nasa ang mundo ka man, maghahanap ka ng damit na sako, maggawa ka ng damit na sako, at yun ang isusuot mo sa Day of Atonement. Yan ay araw ng ating pakikipagtipan, araw ng ating pakikipagsundo, araw na muling maibalik ang nawawalang relasyon, ang tinanggal na karapatan natin, ang nawalang konstitusyon natin sa ating Abayahawa. Ibabalik yan sa araw na yan. Kaya, praise Abayahawa dahil natupad na yung matagal na pinapangarap na ni Brother Oitzi, yung matagal namin pinag-uusapan na andito ng priesthood. Kukumpletuhin lang po namin ang priesthood until that time na dapat ay 12 ang magbo-blow ng shofar. Kaya mga priest, magpa-practice na po ng shofar ha. Practice na ang pagbo-blow ng shofar. This coming week, siguro this week, lalakarin na namin yung shofar natin na naantala na kinonfiscate ng custom. Mabuti at meron tayong kapatid. Alam ko kapatid, nandiyan ka, nakikinig ka, matutulungan mo kami para itong shofar, 4 na shofar na hinold sa custom ay mababawi na natin. At meron pang mga paparating na shofar. Kailangan kasi ang 12 priest na gaganap sa Day of Atonement ay dapat kumpleto ang shofar, sabay-sabay na magbo-blow. Kaya yan po ang isa sa paghahanda natin. Eksaktong-eksakto ang mensahe ng Abayahawa sa araw na ito. Gagawin natin. Kasi yun lamang ang makakapaglubag ng kalooban ng Abayahawa, yung sama-sama nating pananalangin, mga kapatid. Yung 2 Chronicles, basahin ninyo, through 2 Chronicles 7:14, na kung ang aking kawan, if my people ay magpapakumbaba, will humble themselves, and will call by my name and pray, and I will hear from heaven and land. Tingnan po natin ang saysaya ng bansang Nineve. Ang bansang Nineve, ang sabi ng Yahweh kay Jonah, Jonah, pumaroon ka sa bansang Nineve. Pagsabihan mo sila, nagugunawin ko ang kanilang bayan kung hindi sila magbabalik loob sa akin. Ano ang sabi ni Jonah? Imbis na sumunod si Jonah, pumunta rito. Kasi alam ni Jonah na ang Abayahawa ay mahabagin. Sabi ni Jonah, hindi mo naman tututuhanin niya pag nandun ka na. Hindi mo naman tututuhanin. Kaya si Jonah hindi sumunod. Pero ang ginawa sa kanya, dumaan siya ng pagsubok. Diba? Alam natin ang kwento ni Jonah. Sa bandang huli, sumunod si Jonah at pumunta sa Nineve. 3 araw siyang umiikot. Sumisigaw. Repent. Parang kagaya ng sinasabi ni John the Baptist. Repent for the salvation is at hand. And yun ang sinasabi ni John the Baptist bago dumating ang Misaya o bago magpabautismo ang Misaya sa kanya. Yun din ang sinasabi ni Jonas. Sabi niya,
Sa loob ng 3 araw, gugunawin ang bayang ito. Umikot si Jonah. At narinig ng hari ng Nineveh. Anong ginawa ng hari ng Nineveh? Madali, inutusan niyo ang kanyang mga tauhan. Madali, magsuot tayo ng sako at maglagay tayo ng abo sa ulo at tayo ay manalangin baka sakaling kahabagan tayo ng abayawa. Ginawa nila yon. 3 days silang nag-prayer and fasting. Alam niyo ang ginawa ng abayawa? Naglubag ang kanyang kalooban. Hello po, Nawala. pwede po makabatiin. Hindi po, Bro Tony. Magandang umaga po. Paglilinaw lang po kasi minsan may nakita po kasi akong ginamit nating Romance, yung aklat po na gawa ni ni Paul, yung fake apostle. So kasi nagiging issue po yan sa mga Facebook at yung iba ay na-Isaiah pa dahil po dyan. Ngayon po may nagamit po tayo. Marapat lang po bang gamitin yon? Yun lang po ang tanong ko. Ako na po sasagot, Bro Tony. Yes Na-message po. ko na po si Brother Semri. Hindi pa lang siguro niya nakita yung message niya. Actually, sinabi ko kanya before. Message ako sa iyo, Bro Semri. Hindi lang kita magawang anuhan kanina. Sorry, Bro Tony, ha? Opo. Pero supposedly pagka ganyan ay personal message na lang sana. Hindi po kasi pwedeng personal message dahil marami pong nanonood sa Facebook para paglilinaw po nila, manig po nila din yung kakatwiran o yung dahilan. Okay. Salamat Okay, po. Okay, Bro Tony. Sige, okay lang. Pero next time, please, do not interrupt. Okay po, salamat po. Humingi naman po ako ng permiso. Please, do Humingi not naman interrupt. po ako ng permiso. Salamat po. Nagme-message po, do not interrupt. Bro Semri, go ahead, please Semri. Paki-ano na lang po. Basahin mo yung sinend ko sa'yo. Bago ako magtuloy. Go ahead, Bro Semri. So, ito po yung hindi ko lang po na-concept kasi po ako ay kapamahin niyo po mga kapatid, ako po yung humingi ng tawad. So, ito man po ay nagamit ko. Sabi po ni Chris Paul, huwag mo na banggitin ng Romance. Pinag-test na natin yan sa Torah. Kaya dapat natin gamitin. So, akin lang pong nakita at gusto ko lang pong bigyang diin sana na hindi lang sa Old Testament, hindi lang sa Old Testament ang atonement. Na hanggang doon sa sinasabi nilang New Testament ay nandun pa rin yung atonement. At mismo ang Messiah ay isa sa gumanap doon. Ngunit ako po yung humingi ng tawad, mga kapatid. So ito po talaga ay inalis na natin. Inalis na natin ang mga sulat ni Paul. So kung ano man po yun na inyo po nakita, paki-disregard na lang po. Ako po ay humingi ng tawad. Sige po at mula ngayon hindi na po natin gagamitin ng mga ako po yung patawaran nito at hindi ko po alala na hindi po pala natin na dapat ginagamit ang mga sulat. Salamat po. Patawarin ninyo natin. Granted, bro. Salamat. Announcement na din sa lahat. Maging sa pagtuturo sa international ng teacher si Brother Sam, ay nabanggit ko po yan. Hindi na po natin pinagagamit ang Romans. Alam naman natin na ang makasulatan ni Paul ay kinuha lang din niya yan sa Old Testament o sa iba pang mga kasulatan. Gumawa siya ng sariling book at inilagay po yan ng mga Gentiles dito sa New Testament. Yan po ang katotohanan niyan. Kaya ngayon ay sa Torah ang gagawin po natin, hindi na po kasama ang 13 books ni Paul. Kung meron kayong gusto ninyong may nakita kayo before doon sa mga kasulatan ni Paul, punta kayo sa
Old Testament o sa iba pang mga kasulatan kasi nandoon din nakalagay yan. Magtiyaga lang po tayo ng paghahanap para hindi na natin nagagamit ang mga kasulatan na ito ni Paul, para hindi nagkakaroon ng ganitong mga ano ba dito? Pag-uusap. Yes. Para kalituhan. Para hindi magkaroon ng kalituhan. So, ito po sa nakikinig sa lahat, hindi na po natin gagamitin ang mga kasulatan ni Paul kasi si Paul po, siya yung son of perdition. Okay? So, yan. Malinaw po sa lahat yan. Okay lang, bro, Semre? Okay, thank you din. Salamat din, bro, Tony. Pero next time, please, i-personal message. At bahala yung na magpaliwanag. Okay? Sige, thank you. Now, tuloy tayo doon sa